Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugos sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang gabi at palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating buhay, tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok. May mga nagsasabi pa nga na minsan ang buhay ay kulang kung walang problemang hinaharap. Mayroon din nagsasabi na ang buhay ay hindi normal kung tayo ay walang problema o pagsubok na hinaharap. Ngunit may mga pagkakataon, mga kapatid, na kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok ng buhay at sa problema ng buhay, ito rin ang mga pagkakataon na naaalala natin ng Diyos. Ito rin ang mga pagkakataon na tunay tayo ay lumalapit sa Diyos. Kapag may problema tayong malaki, kung puno ng pagsubok ang buhay, yan din ang mga pagkakataon na tayo ay kumakapit sa Diyos. Tama po ba? Diba kapag may problema ka, saan ka unang lumalapit? Saan ka unang tumatawag? Saan ka unang pumupunta? Diba madalas sa Panginoon? Madalas sa Diyos. Pero ang tanong natin, mga kapatid, sa mga oras na puno ng kaligayahan ng buhay, sa mga oras na ang buhay ay masaya, puno ng kagalakan, walang problema, magaan ang buhay, nakikita pa rin ba natin ang Diyos? Lumalapit pa rin po ba tayo sa Diyos? Lumalapit pa rin po ba tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno? Baka kasi kapag may problema lang, kapag mahirap lang, doon daman natin ang presensya ng Diyos. Pero kapag masaya ang buhay, payapa ang buhay, baka hindi natin o ayaw nating pansinin si Jesus. Bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito? Dahil mapapansin po natin, mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Saulo. At sino po ba si Saulo? Tandaan natin, si Saulo ay taga-usig ng mga Kristiyano. Pinapahirapan niya ang mga naniniwala kay Jesus. Kaya nung si Saulo ay pamunta ng Damasco, siya ay nabulag.
Nakakita siya ng napakalakas na liwanag. At sa liwanag na ito, nagpakilala ang Diyos sa kanya. Nagpakilala si Jesus sa kanya. At doon na lamang sa kabila ng kanyang kabulagan, sa kabila ng kanyang pagkasilaw, namulat ang kanyang mata at nakita niya ang kakayanan ni Jesus sa kanyang buhay. Mga kapatid, yan din po minsan ang hamon para sa atin. Hindi sa lahat ng oras tayo ay masisilaw upang makita si Jesus. Kundi masilaw man tayo, pumikit man tayo, magliwanag man yung ating mga mata, dapat madama natin palagi na buhay si Jesus. Ang hamon ko sa inyo mga kapatid, huwag lang sana natin makita si Jesus sa mga oras ng pagsubok, kundi makita din natin si Jesus sa mga oras na tayo ay masaya, sa mga oras na wala tayong problema, nandoon pa din yung ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil alam natin mga kapatid, na sa kahit anumang hamon ng buhay, masaya man yan o malungkot, kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama mo ang Diyos. Imulat mo lang ang iyong mga mata. Imulat mo lang ang iyong mga puso. Imulat mo lang ang iyong sarili. At mapagtatanto mo, kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, di ba yan din ang panawagan ni Jesus sa ating ibanghelyong napakinggan? Nitong mga nakaraang araw mula po nung Lunes, mapapakinggan po natin si Jesus na inihahalin tulad niya ang kanyang sariling buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagkadiyos bilang tinapay ng buhay. At bilang isang tinapay na buhay na ating tinatanggap at kinakain, siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas na ipagpatuloy ang buhay dito sa lupa. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay tumatanggap ng Eukaristiya, kapag tayo ay tumatanggap ng komunyon, ang tinatanggap natin ay hindi lamang simpleng tinapay, kundi ang tinatanggap natin si Jesus. At sa pagtanggap natin si Jesus, patuloy niyang ipinapaalala sa atin ang buhay na walang hanggan at kasama sa buhay ng walang hanggan ang kanyang pagsama sa atin sa kahit anumang hamon ng buhay. Kaya sana po kapag tumatanggap tayo ng komunyon, wag lang tayong tumanggap ng komunyon kasi obligasyon nating tumanggap, kundi tumatanggap tayo ng komunyon upang ipaalala din sa ating sarili, kasama ko si Jesus. Masaya man ang buhay ko, may pinagdadaanan man ako, nahihirapan man ako, kasama ko ang mahal na pong Jesus Nazareno na nagbibigay sa akin ng tunay na lakas. At anong lakas ang ipinagkakaloob ni Jesus? Lakas ng kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ni Jesus sapat na upang harapin anuman ng hamon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, mamaya po sa pagtanggap po natin ng komunyon, sa pagsabi po natin ng amen, tunay nating nakikita si Jesus bilang kasama natin sa ating buhay. Tunay nating makita si Jesus
na nagbibigay sa atin ng lakas. At ang lakas ni Jesus nagmumula sa kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ang magbibigay sa atin ng lakas na loob na harapin na ang kahit anong pagsubok ng buhay. Mga kapatid, nawa makita natin ang Panginoon. Nahihirapan ka man, puno man ng pagsubok ang iyong buhay, minsan sumusuko ka man, alam mong kailanman hindi ka iiwan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.